I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan po mga kababayan, nakita nyo yung Pangulo, nandyan po sa Zamboanga. Naghatid na naman ng tulong, nagbigay na naman ng bangka. O, di ba? Nakikita nyo naman siguro sino ang nagtatrabaho mga kababayan. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Tunghayan po natin ang kanyang pagpunta dyan. At tingnan nyo yung kanyang speech. Tingnan nyo, ang daming pasalubong, ano? Mamaya basahin po natin. Pakinggan nyo ito, mga kababayan. Nandito po tayo at nandito lang naman po ako. Ang sadya ko rito para tignan na maayos ang pagbigay ng tulong sa ating ating tinatawag mga unang Pilipino, ang ating mga IP community dito sa mga Sama Bajau. Kaya nandito kami para dahil kung minsan kapag ang gobyerno ay nag-aantay lang na kayo ang lumapit, hindi naman namin nasiservisan kayo lahat, hindi namin kayo natutulungan lahat. Kaya ang ginawa namin, kami na lang ang pupunta. Ang gobyerno ang pupunta sa inyo. Kaya po nandito lahat ito, nandito po ang DSWD, nandito po pati agrarian reform para ayusin yung mga titulo ng mga lupa ninyo. Pwede natin, meron silang coordination sa Registry of Deeds. Andyan yung DOH, may counting clinic tayo dito, meron tayong binibigay na gamot. Nandyan din yung programa ng walang gutom. Yung po ay programa ko po yan dahil ang pangarap ko na pagkatapos na ako magpresidente, wala nang gutom na Pilipino. Yung isang napakahalaga na baka hindi nyo po napupuna, yan pong e-gov app na aming linagay. Kailangan po matuto kayo. Dahil ito po ay app, pwede nyo gamitin yung telepono nyo, pwede rin gamitin yung computer. Hindi na kayo pupunta sa opisina ng gobyerno. Kahit na basta't meron kayong koneksyon na pwede nyo nang gamitin. Yung e-gov app, pag ginamit ninyo yan, lahat ng serbisyo ng gobyerno, lahat ng departamento ng gobyerno, kaya ninyong puntahan, kaya ninyong kausapin. Kahit na yung imbis na yung mga papeles, mga dokumento, na dati pabalik-balik kayo, 3 oras kayo nag-aantay sa pila, tapos sasabihin sa'yo, pagka napirman, sasabihin, ay, kulang pa kayo ng 3 pirma, kailangan pa kayong pumunta rito, tapos kailangan pa pumunta. Ngayon, nasa e-gov app na lahat yan. Marami po tayong servisyo na ibinibigay, basta't patuloy lang po at titiyakin po namin na hindi po, lalo na kagaya ng ating mga kababayan na medyo malayo ang tirahan, ay nitiyak namin na kahit papano maabot natin ang lahat ng ating mga kababayan. Narinig nyo guys, ang ating mahal na Pangulo. Sinong dinalaw niya? Ang mga Bajau at saka yung mga Ita. Diyan po isa may Zamboanga po yan. Nagbigay ng cash assistance. Siyempre, mga relief good. Kung ano-ano pa. Narinig nyo siguro, may pabahay ang Pangulo para sa mga Ita. Nakaw, talaga naman. Yan ang Pangulo namin. Hindi pala away, puro tulong lang ang inatupag. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Malamang matutuwa sila. Hindi, tayong lahat guys. Dinalaw ang mga Bajau at ang mga Aita. Kala nyo nakakalimot ang Pangulo, hindi dyan sa Pampanga nga, nagbigay ng kalabaw di ba?
Saan kayo makikita niyan? Si PBBM lang ang sakala, mga kababayan. Pakinggan natin yung sinabi ni Kabayan. Mangingisda lang ang ano namin. Ang hanap buhay namin. Minsan mahuli, minsan wala. Kasi mapasalamat talaga kami sa tulong na ito. Maraming talaga salamat ka DSWD. Marami na talagang tulong ito. Magsukol ang mga kaulasa na mga Islam, magsukuliban kay President Bongbong Marcos, ang mga DSWD, magsuportod kanila katan. Napakalaki po tuloy yung walang gutom program. Kasi po, bilang isang single mom na may walong anak, sobra po akong nahihirapan, lalo na yung pang-araw-araw namin ng mga anak ko. Additional po ito sa pangangailangan namin. Mr. President, magsukul, walang gutom program, malagutod katatabangan kamo ini, bilang single mama, ako nakuwalo anak, pakaunon, amo na ini nakasunod ako, pangangailangan na mo adlaw-adlaw. Malaki po tulong sa amin na kami ang natulungan na pilit sa programa na ito. Malaki po itong tulong sa pangista namin sa laod, lalo na po dito kami kumukuha sa pang-araw ng anak namin, pamasases ko po. Mahirap talaga po kapag yung bangka namin, yung luma na po, nakatatakot po pumunta sa laod kasi yung mga bangka namin po, yung mastic na lang at saka pinturang bumubuhay sa bangka namin. Pero delikado na po yung laod sa malayo. Muchas gracias, Presidente Bongbong Marcos Jr. Yay! Alam niyo mga kababayan, ako sobrang natuwa ako, as in. Hindi man ako taga dyan, hindi man ako nabigyan, pero grabe yung dibdib ko baga. Minsan na-tears of joy ako. Masaya ako kasi sa aking mga kapwa Pilipino dahil yung mga mahihirap, naabutan sila ng tulong ng mahal na Pangulo. Ayan, yung mga Aita, Badyaw, siyempre yung mga kababayan natin mga Sambuangenyo, o yung mga Muslim, di ba? Tingnan mo, ang dami niyan, guys. Nabibigyan sila ng pinansyal na tulong. Tapos sasabihin nyo, resign ng Pangulo. Ay nako, maawa kayo sa mga kababayan natin. Siya lang po ang may malasakit sa totoo lang. Ang dami mga nagdaan mga Pangulo. Guys, tingnan nyo naman. Meron ba ganyan? Wala. As in, si PBBM lang talaga. Oo, tingnan nyo araw-araw kung saan nakakarating. Kaya nga sabi ko, sana wag nyo na lang awayin ang Pangulo. Tulungan nyo na lang, ipag-pray nyo na lang yung malakas ang kalusugan niya, healthy siya, laging proteksyonan ni Lord. Sa totoo lang mga kababayan, siya lang talagang pag-asa, lalo na sa mga mahihirap. Ito yung klaseng Pangulo na talagang dekalidad yung utak niya, sa totoo lang. Hindi lang Marcos loyalist ako, pero proud ako kasi sinusuportahan ko ng buong puso mula pa sa mga magulang ko. Grabe. Tingnan nyo uulitin ko. Inaalala niya din yung mga Aita, yung mga Badyaw. Narinig ko siguro yung speech niya, malamang, may pabahay. Dinala niya na pala dyan yung walang gutom program kitchen. Ay, nako. Biro nyo, guys. Nabanggit niya. Wala akong masabi dito kay Mr. President talaga. Basahin ko lang ito mga besa para alam natin. Sabi dito mga kababayan, sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, tulong at serbisyo para sa indigenous peoples, which is ang IP, communities, personal na nagatid si Pangulong Marcos Jr. Ayan, na malawakang tulong, kabuhayan at serbisyo para sa humigit kumulang ng 500 membro ng Sama Badyaw community sa Barangay Sinunok, Zamboanga City. Ayan, binigyan din ng Pangulo na hindi na dapat hintayin na lumapit ang mga komunidad sa pamahalaan dahil ang gobyerno na mismo ang pupunta upang maiparehistro ang mga residente
ma-enroll sila sa PhilHealth at mahatiran ng iba pang tulong na kanilang kailangan. Tingnan nyo mga kababayan, today is November 28, 2025. You see? Mabigyan sila ng ng birth certificate o yung voter's ID, ma-registered sila kasi hindi yata nakapangalan sila wala silang mga birth certificate or registered board, registered votes, at saka syempre mga PhilHealth. Ayan, mismo na ang Pangulo ang nagpapaasikaso. You see? Pumunta lang dyan para maghatid ng tulong. Saan kayo makakita ng ganyang klaseng Pangulo? Yan ang tatay. Biro mo, anong sabi? Magparehistro ng mga residente, ma-enroll sila sa PhilHealth. Malamang walang mga birth certificate yan. You see? Kaya nga sabi niya, ano nyo yung ego para nang sa ganun. Madali na lang. You see? Yan ang Pangulo. The best. Shout out sa mga taga Zamboanga, hindi kayo naloka. Naghatid ng tulong sa mga kababayan natin. Hindi lang Aita, hindi lang Badyaw. Siyempre mga kababayan, lahat yan ng taga Zamboanga, binigyan lahat yan. 'Di ba? Wow, ganda ng tubig. Ito yung mga bahay ng Badyaw guys. Dito sila nakatira sa gilid ng dagat. Yan. Galing. Diba? Yan bang sinabi niyong adik? Yan bang sinabi niyo gumagamit ng illegal na gamot? Araw-araw nagtatrabaho. I think talagang talagang totoong adik si Sara Duterte. At saka si Pulong, saka si Baste. Yun ang totoo. Sa itsura pa lang, puro tato, di ba? Ikumpara mo dito sa Pangulo na ito, napakalinis ang katawan, walang tato. At kung mag-English, dire-diretso, last talaga Lalo na pag sa international, nakatalo mga ibang leaders sa buong Asia. Pag nagsalita ang Pangulo, tapos sabihin nyo, gumagamit ng illegal na gamot, mahiya kayo sa sarili nyo talaga. Kasi gawain nyo yan pinapahin nyo lang sa kanya Alam nyo, yung mga style nyo, hindi na uubra. Sa amin ang alas, sa inyo ang malas. Totoo yun. Ayan mga bes. Sipag ng Pangulo sa sunod bukas, hindi natin alam kung saan naman pupunta yan. Dami niyang activities, hindi napapagod, pero still healthy pa rin Galing. Ayan serbisyo para sa ating mga kababayan. Parang karabanso na yata yan, Mr. President bumabalik ka. Di ba? Lahat serbisyo. Sabi niya nga, di ba?
Dinala niya na dyan ang mga serbisyo para sa mga kababayan natin eh. Oh, hindi lang serbisyo, may pera pa. So yun mga bes, ito pa. Yan pa oh. Oh, see? Wow. Wow. Napakaswerte nila talaga oh. Woohoo. Oh. Ang lahi nila Pulapo. Ang ganda ng bangka nila, kulay green. Ay, nakakatuwa. Ay, sobrang natuwa ako talaga eh. Oh. Pinakatatak na DSWD. Ang laking tulong sa kanila yan. Libreng libre. Kanila na talaga. Mapapasana all ka lang talaga guys eh. So yun mga kababayan. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more.